COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernard Sampang. Welcome sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend. Ihahatid po namin sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa COVID-19, katulad po ng updates sa ilang bakuna, ang pagpapalawig ng GCQ status sa NCR at ilang mga lalawigan sa bansa, ang app na Trace para sa contact tracing at iba pang mga balita tungkol sa laban natin sa pandemya. Makakasama din po natin maya-maya ang Frontliner of the Week na itatampok ni Joy Kawayan Combatier mula sa South Cotabato. Meron din po tayong special report tungkol sa mga ginagawa ng mga Filipino medical frontliners sa New York City na pinarangalan sa Filipino-American History Month. Maririnig din natin ang isang pagbubulay sa Biblia mula sa Pangulo ng FEBC Philippines tungkol sa pamilya at kung paano maituturing ding frontliners sila sa laban kontra coronavirus. COVID-19 Watch. Naghahanda na ang Department of Health sa posibleng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 matapos na luwagan ng ilang restrictions sa pampublikong transportasyon, partikular sa bilang ng mga pasaherong pinapayagang makasakay. Ito ang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa naging pahayag ng Octar Research Group kung saan maaaring tumaas ang kaso ng COVID-19 lalo't niluwagan ang pagpapatupad ng physical distancing sa pampublikong transportasyon. Batay sa research ng grupo, posibleng sa loob lamang ng 2 linggo ay tumaas ang kaso lalo na sa National Capital Region na siyang sentro ng coronavirus infection. Ayon pa kay Vergere, dahil sa pagluwag sa ilang restrictions sa public transport, pagbubukas ng ekonomiya at ng iba pang sektor, inaasahan na nila na magkakaroon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Aniya, batid nila na nananatili pa rin ang virus subalit hindi naman maaaring manatili sa pagka-lockdown kung saan kinakailangan na magbantay at higpitan pa rin ang pinaiiral na minimum health standards tulad ng paghuhugas ng kamay, physical distancing, gayon din ang pagsusuot ng face mask at face shield. Bukod dito, nararapat na sumunod din anya ang publiko sa mga inilatag na protocols upang hindi mahawahan ng COVID-19 at maiwasan ang pagtaas ng kaso nito. Samantala, mananatili nga sa General Community Quarantine ang National Capital Region hanggang sa November 30. Bukod sa NCR, mananatili rin sa General Community Quarantine hanggang sa katapusan ng Nobyembre ang Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City at ang Lanao del Sur. Nagsumiti na ng aplikasyon ang Russian Direct Investment Fund o ang RDIF sa World Health Organization para sa Emergency Use Listing or EUL at pre-qualification ng Sputnik V. Nagdulot naman ito ng pagkabahala sa mga siyentipiko at doktor mula sa iba't ibang bansa dahil wala pang kasiguraduhan kung ligtas at epektibo ito. Ang Emergency Use Listing ang magpapabilis ng availability ng bakuna sa buong mundo habang ang WHO pre-qualification naman ay isang global quality tag na titiyak na epektibo at ligtas ang bakuna. Sa oras na makapasa ang aplikasyon ng Sputnik V sa EUL, posible na itong mapahintulutan na isama sa listahan ng medical products na naabot ang standard ng international body pagdating sa quality, safety at efficacy standards. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Department of Transportation sa lahat ng pasahero ng palipara na mag-download sa cellphone at mag-register ng account sa Trace contact tracing app. Ang naturang application ay isang unified contact tracing app na na-develop ng Philippine Ports Authority at ng Cosmotech Philippines Incorporated. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas bibilis ang contact tracing ng gobyerno kumpara sa mano-manong proseso. Tiniyak naman ng DOTR na nasusunod nito ang Data Privacy Act o ang RA number 10173 kaya't makasisigurong ligtas ang mga impormasyong kanilang nakakalap.
Tinatayang 54% ng mga kabataan sa bansa edad 17 ang nagpahayag ng kalungkutan, takot at pangamba ngayong patuloy na nararanasan ang COVID-19 pandemic. Ito'y batay sa survey ng Council for the Welfare of Children kung saan tinukoy rin ang epekto ng pandemya hindi lamang sa physical health kundi maging sa mental at psychosocial health ng mga bata. Sa kaparehas na survey, lumabas rin na 52.7% na mga kabataan ang nagpahayag ng pangambang maabala ang kanilang pag-aaral ngayong may pandemya. 41% naman ng mga bata ang nagsabing umiiral ang pisikal at psikolohikal na pamamaraan ng parusa sa kanilang mga tahanan. Pinakita rin sa survey ang epekto ng pandemya sa mental health ng mga bata na may kapansanan kung saan 14% ang apektado. Kaugnay nito, pinapayuhan ng National Center for Mental Health ang mga magulang at guardian na pakinggan ang mga bata at hayaan silang maglabas ng kanilang mga saloobin. Susunod naman sa COVID-19 Watch Weekend, narito ang ating frontliner of the week. Ipapakilala siya ni Joy Kawayan Combatier, walang iba kundi si Elaine Joy Ikawalo, isang registered nurse na naka-assign bilang DepEd nurse sa isolation facilities ng General Santos City. Nasabak na rin sa gyera kontra COVID-19 maging ang mga nurse ng Department of Education, lalo pat ginawa na ring mga isolation at quarantine facilities ang mga pampublikong paaralan. Ibinahagi ng ating frontliner of the week na si Elaine Joy Ikawalo, registered nurse, ang kanyang karanasan bilang nurse na na-assign sa isolation facilities sa General Santos City, partikular sa Kahilsot at Kalumpang Elementary School. We were augmented by the city po to help yung ating mga nurses po ngayon sa mga isolation facility. Kasi nga, since nagkukulang po tayo sa manpower, so nag-ask sila ng help from DepEd if pwede kami makatulong sa kanila. So ngayon po, ang going on duty namin sa isolation facilities natin as well as yung doon mismo sa facility na nag-handle ng mga positive cases po natin. Daily monitoring with them, yung mga usual po natin na ginagawa sa hospital setup. Sa atin ngayon dito, usually mga symptomatic naman sila. More on monitoring ng daily vital signs and then preparation ng mga food, mga needs nila dito sa facility. And then referral sa doctors natin if may mga needs for referral. So nakabase tayo sa patient's needs. Sa 5 taong panunungkulan bilang nurse ng DepEd, nasabak sa matinding hamon si Miss Elaine ngayong nahaharap tayo sa pandemya at ginagawa niya ang paglilingkod na ito dahil gusto niyang magkaroon ng ambag sa komunidad. I'm doing this of course for my family din. Diba? At least in a way, I am making them proud then in serving our patients, our countrymen. Parang ganun din po yun. So, I think isa yan sa hugot natin na parati na we are here to provide or to serve talaga. Yung to do good to others, yun po talaga yun. Kasi at the end of the day naman, isa sa mga lessons, I think isa sa mga realizations nitong pandemic is really yung importance ng life natin na how are we using our life? Paano ba natin siya ginagamit? I mean, ano ba yung purpose mo? So yun yung isa sa mga, I think, na hugot ko na, I know it is not easy. I'm not speaking for everyone kasi I'm sure mas worse pa yung na-experience na ibang mga kasama kong nurses. But on my end, on my own opinion po, I think ang pinakahugot talaga is important thing is I'm doing good. I'm doing this not for myself, but for my family and for others as well. Kasi yung makita mo yung pasyente mo na makauwi, it's a big factor of happiness na for us. Na makita din namin sila makarecover. And hopefully, really soon, matapos talaga ito. Sa gitna ng mga hindi magandang nangyayari, nakita naman ni Miss Elaine ang mga positibong dulot ng pandemya sa kabuuan at sa bawat isa. Life is short, so let's not waste it. Makikita mo before kasi parang work. Hala, sige, trabaho lang ang trabaho. Wala nang time for other things, which is nakakalimutan din kayo mga important things like simple lang, simple hi or pangangamusta sa mga loved ones natin. Wala na kasi sobrang busy. At least now, nakikita natin na we are giving time, actually more time with our family and bonding with them for those people na working from home. I think ang isa din, ma'am, yung ating environment, nagkaroon siya ng time to heal. Kasi before, since
maraming movement and everything, parating busy, yung pollution mataas. So at least ngayon, yung ating environment, nagkakaroon siya ng chance to breathe talaga and to heal herself. And then, yung mga tao medyo na-focus na rin sa ating lifestyle. So lifestyle change, mas naging conscious na sila on their health, saka kung paano i-manage yung health nila. So yun yung isa. And then I think, ang pinaka-isa sa maganda nakita ko is yung community spirit or bayanihan talaga. Dito mo rin talaga makikita yung talagang generous heart ng mga Filipino to help kung ano yung kaya nilang itulong kahit na minsan nauubusan din sila. And then, of course, pinaka-importante I think is ang faith natin kay God. Mas naging stronger siya kasi siyempre you have more time to refocus and to rethink kung ano yung mga purpose natin of living ngayon dito sa earth, kung ano yung mga purpose natin. So, yun I think yun yung mga positive things na dinulot nitong pandemic po talaga. Sa huli, nag-iwan ng mensahe ang ating frontliner of the week na si Elaine Joy Icawalo sa mga kasamang frontliner at sa bawat kababayang Pilipino. For our fellow frontliners out there, kapit lang. I mean, all of this will end soon, I'm pretty sure. We'll just continue praying. And I know na we are all tired. We are getting afraid every minute, every day, thinking na am I infected na ba? And I'm sure yung term na parang giving up keeps popping into our minds. But I hope that we will never succumb to it. And let's just continue to have faith and pray. Trust in Him. Trust Him in everything. And I'm sure nothing is impossible. And all of these, itong mga ginagawa natin ngayon, will be back. God will give it back to us 10 times or 10-fold than what we have expected. So I'm sure ang blessings, it will keep on coming because we are doing good and we are helping. I think that's the one of the message I can give to my fellow frontliners. So kapit lang talaga, laban lang, matatapos din to. Okay. And of course po, sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga taga-region 12 natin ng mga kababayan, I hope po that you follow rules talaga, follow protocols. I know it is easy to break it and follow it, but please po, be disciplined enough to think first of the consequences of every action that we do before doing or deciding for anything. Kasi all of us frontliners, including ourselves, are risking our lives and doing our best in order to end this pandemic soon. And of course, we also want to go home and spend time with our family very soon. So we hope that the best way for the public or our kababayans to help us is to stay at home, stay safe, stay healthy, and pray. Keep the faith. And I'm sure yung sa mga workers natin dyan, stay safe po kayo, even on duty. Follow protocols, follow rules po talaga. So hindi natin matatapos ang war na ito, itong pandemic na ito, kung nagkakanya-kanya tayo, nagkakawatak-watak tayo. So kaya yan, basta sama-sama. Tunay ngang kung tayo ay nagkakaisa, mapagtatagumpayan natin ang anumang hamon ng buhay dahil sa pagkakaisa'y mayroong lakas. At kung tayo'y huhugot ng lakas sa ating Panginoong Hesus, walang problemang di natin kayang malampasan. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat sa ating kaagapay mula sa Cotabato na si Joy Kawayan Combatier sa pagtatampok sa ating Frontliner of the Week. Samantala, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais mong iparating para sa FEBC Philippines. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph, or tumawag sa 0947-333-5605, 0947-333-5605, or landline number 8650-0855 para po sa detalye. Pwede na rin pong mag-donate ngayon sa ating gawain sa pamamagitan ng GCash. Dumako naman po tayo sa mga kababayan nating frontliners sa ibang bansa. Narito si Efren Palyurina para sa isang special report. Alam po ba ninyo na itong buong buwan ng Oktubre ay Filipino-American History Month? Opo, Filipino-American History Month. At buong buwan ng Oktubre ay nagkaroon ng selebrasyon na pinangunahan ng Filipino-American community sa buong Amerika.
At inorganize ito ng Philippine Consulate General in New York at ng Philippine-American Chamber of Commerce of Greater Philadelphia. Nagkaroon sila ng isang virtual event, ang tawag, Virtual Taste of the Philippines. Ganda na, no? Pero sa Facebook lang po yan ginanapa. Si Ambassador Jose Manuel Romualdez po naman, ang Philippine Ambassador to the US, ay nagbigay ng ilang remarks. Ang sabi niya, Philam History Month highlights the valuable contributions of Filipino-Americans. Napakahalaga ng ambag ng mga kababayan nating Filipino-Americans na nandoon at talagang may contribution sa ekonomiya at sa paglagong panlipunan ng bansang kanilang kinaroroonan ngayon. So, ang mga kababayan natin ay nandiyan sa iba't ibang larangan, nasa law enforcement, nasa militar, pero lalo na sa public health, sa healthcare. Sila ay nasa mga essential services ngayong panahon ng COVID-19. So, ang sabi niya, mabuhay ang mga Pilipino sa lahat ng mga sacrifices at mga heroic deeds na nababandera sa iba't ibang mga paraan. At isa nga sa mga parangal na yan ay nanggaling mismo sa alkalde, sa mayor ng New York City, na walang iba kundi si Mayor Bill de Blasio. Narito ang statement ng mayor. Asian Americans are not a monolith. No people of color are. That's why it's important that we lift up and pay homage to your community, to this community individually. Today, we celebrate the start of Filipino-American History Month, and we're proud to be the home for more than 80,000 Filipino New Yorkers who make this city a richer, stronger place. And this year, we recognize the incredible work and sacrifice of all of you who served on the front lines of the COVID-19 pandemic. Filipinos make up the second largest Asian community in America. So many of you serve as doctors and nurses and health workers. More than a quarter of the immigrant nurses in our country are from the Philippines. So it's no exaggeration to say we literally would not have survived the COVID-19 pandemic without all of you, our Filipino brothers and sisters. I ask all New Yorkers to join me in celebrating the culture and contributions of our Filipino community. You keep our city moving forward, and you keep us progressing during one of the greatest challenges of our time. Thank you for protecting us. Alam po naman natin na ang mga Filipinos ay mahusay na mga nurses at mga doktor kasi may puso, may malasakit na parang wala doon sa ibang mga gumaganap ng the same roles sa mga medical facilities. Pero ang mga Pilipino, sadyang may kakaiba yatang sangkap yung kanilang pag-aalaga sa mga pasyente. Kaya naman, napaka-in-demand sila. Bakit ganon? Well, mayroong inireport ang Al Jazeera tungkol sa mga Filipino nurses natin na nasa ibang bansa. At sila nga ay nasa New York. Yung iba ay nag-migrate ng matagal ng panahon, pero yung iba ay kamamigrate lang. Pero nandito sila sa panahon ng pandemya. At narito ay sa maikling bahagi ng documentary na ginawa ng Al Jazeera para parangalan ang mga nasa front lines nating mga kababayang Filipinos doon sa New York. A deadly pandemic has cut a swathe through America's biggest city, and Filipino nurses are in the heart of the battle. Filipino nurses are very friendly, we're very caring. 150,000 nurses from the Philippines make up the largest foreign contingent of healthcare workers in the United States. But for some, the American dream has become more like a nightmare. It's like you're going to the war zone every time you work. And the pandemic is just the latest challenge they're facing. False promises of where to work, false promises of being paid prevailing wage, false promises of working conditions. Lyra Catalan is a nurse at New York's Kohler Rehabilitation and Nursing Care Center. Building A, B, and C. So I work in the C building. It's America's largest long-term care facility. Lyra's lived in New York for 8 years. In March, she was meant to be visiting family back in the Philippines. But when the pandemic hit,
Lyra was stuck in her New York apartment instead, where she started getting alarming messages from colleagues. This is the cheap stuff, and we had to treat people that are contaminated with coronavirus. And make our own head mask. And this is how we expose ourselves and take a lot of chances every day. I would hear a lot of things from the hospital, so I was scared for myself. I don't want to be part of the statistics. I don't want to die. I mean, my kids still need me. Kohler has denied any lack of protective equipment for its staff. But Lyra was still worried enough to take matters into her own hands, raising money on social media for extra protection. We were able to raise 1,600 something. And I bought face shields and N95 masks to give out to my co-workers in the unit. I work with people... Armed with her supplies, Lyra returned to the job she loves, caring for patients. This one in our PPE. Gemma Peña-Florida Balactus, another Filipino nurse, works on a COVID-19 ward at Elmhurst Hospital in Queens. It's in one of the poorest and most ethnically diverse areas of the city, and it's been the epicentre of the pandemic in New York. Gemma and her family live near the hospital. For the past few months, death has been all around them. At that time, there was no testing for staff. And simply getting tested for the virus wasn't easy. It was raining that day, and the line for the testing is so long. So the supervisor told me, you just go home because you might get much sicker if you wait for your turn to be tested. At first, I was thinking, oh, what if I got... Gemma was feverish and sick for 2 weeks. It was COVID-19. I really had the coronavirus. But Gemma's brush with the virus has now made her even more determined to help others. It has impacted a lot because, nothing on earth is important except life. So I have to take care of my patients because having this experience, I know how they feel. It really gives me the courage to really look after them and take care of them. Gemma's daughter, Michelle, has also been inspired by her mother. Michelle has decided to follow her mother into nursing. I love the idea of it because I like helping people. Ali Guillermo's son, Alan, also plans to work in medicine. And this next generation of healthcare workers is taking pride in the Filipino nursing diaspora. It's great how much the Filipino community is able to have an impact on everyone. It should make the Filipino community proud because it shows how much of an influence we're having on the world right now. Each night at 7 p.m, New Yorkers have been cheering on the healthcare workers from their windows. Appreciation for them is at an all-time high, and Filipino nurses are taking a well-deserved bow. At yan po ang special report natin na mga frontliners natin lumalaban sa COVID-19 sa ibang bansa sa New York City. Ito po si Efren Palyarina. Paano nilalabanan ang mapaminsalang epekto ng coronavirus sa loob ng tahanan? Ano ang bahagi ng bawat miyembro ng pamilya? Pag-isipan natin ito kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Kapag mga frontliners ang pinag-uusapan, unang nababanggit ang mga doktor, ang mga nurses, mga ospital, yung mga emergency rooms at siyempre yung ICU wards. Yun ang mga tao at lugar na nasa sentro ng pakikibaka ng laban sa coronavirus. Pero bihirang maisip na ang mga pamilya ay frontliners din kung tutuusin. Kasama sila sa pagpipigil sa epekto ng virus sa kani-kanilang mga tahanan. Ito po yung mga negatibong epekto sa tahanan. Malaking stress ang naidudulot ng biglaang paghinto ng normal na takbo ng buhay at ng pagkakalayo natin sa isa't isa. Nahihirapan ang maraming mga magulang na balansehin ang pag-aaruga sa mga anak at pagtatrabaho sa loob ng tahanan o yung working from home. Marami ring mga tagapangalaga ng mga bata, lalo na ang mga matatanda, na nag-aalala kung ano ang mangyayari sakaling sila naman ang magkasakit.
Ngunit mayroon ding mga positibong epekto. Sa kabila nito, marami rin namang mga pamilya ang lalong lumalago sa panahong ito. Maraming nagsasabing lalo silang nagkalapit, naging positibo sa isa't isa. Magkakasama silang kumain, magkakasama sa panalangin. Naalala tuloy natin ang tanyag na advertisement noong 1940s para sa isang programa sa radyong The Family Hour. Ang sabi doon, "The family that prays together stays together." Inisip ng marami na lalo magkakainisan ang mga magkakapamilya kapag nakakulong sila sa loob ng bahay. Pero marami ang nagpapatotoo na pati ang mga kabataan ay nagsisimula ng ikwento ang kanilang mga personal na pinagdaraanan ngayong panahon ng krisis. Hindi nga pala lahat ay masamang dulot ng COVID-19. Ginagamit siya ng Diyos para imulat ang ating mga mata. Kaya't mayroon ding mga panawagan para sa mga ama. Dahil ang pamilya ay isang maituturing na frontline sa laban kontra virus, kailangan pangunahan ng ama ang tahanan, ang pamilya tulad ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Dahil hindi alam ng mga bata kung paano ipaliwanag ang kanilang nararamdaman at nababalisa naman ang mga teenagers natin, si ate at si kuya dahil sa kawalan ng bonding sa kanilang mga kaibigan, mahalagang alam ng ama ang kanyang responsibilidad. Mga ama, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Epeso Kabanatang 6, Talatang 4. Huwag nating itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin natin ito sa mga sumusunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Awit 78, Talatang 4. Ganito naman ang mahigpit na tagubilin ni Moises sa mga Israelita. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Deuteronomy 6, verses 6-7. Mayroon ding panawagan para sa mga ina. Kailangan naman ng mga ina na lalo pang magpakatatag bilang ilaw ng tahanan. Sa kulturang Pilipino, sila ang mga namamahala sa gawaing bahay, gamit ang angking karunungan, kahusayan at kalakasan. Ito ang habilin ni Pablo sa kanila. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Unang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 4. Ito naman ang nakasulat sa Kawikaan tungkol sa mga ina. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabing, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Kawikaan 31, talatang 25-29. Ang panawagan naman sa mga anak ay ang matuto ng disiplina, paggalang at pagsunod. Anumang gulang ng anak, mahalaga ang bahagi nila sa mainam na takbo ng buhay pamilya sa panahong ito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Epeso Kabanatang 6, Talatang 1-3. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa aming mga pamilya. Salamat Panginoon at ginagamit mo itong COVID pandemic upang kami ay magkasama-sama, magkausap at magkaisa. Panginoon, kung mayroon mang kabigatan, kung mayroon po kami mang alitan, mangyari Panginoon na itong panahong ito ay magsaayos kami at magkaisa. At Panginoon, sa aming pakikipagtulungan sa isa't isa, sa aming pakikipisan sa isa't isa, Panginoon, palakasin mo ang aming mga pamilya. At Panginoon, panalangin din po namin para sa mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay,
Panginoon, bigyan niyo po kami ng mga kaisipan upang kami ay magkasama-sama maging sa larangan ng teknolohiya, magkausap man sa Facebook o sa Zoom. Panginoon, gamitin ang lahat ng ito upang makaabot kami sa lahat ng aming mga kapamilya na kailangan ang tulong ngayon. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito po muling nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat po tayong lahat, kaibigan at kaagapay hanggang sa susunod na Sabado. Ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, kami po ay nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.